Update sa latest volcanic activity ng Bulkang Kanlaon ating alamin kasama si FIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Yes sir, magandang tanghali din po sa inyo. Sir, ano po ang datos na nakuha ng FIVOLCS sa moderate explosion ng Mount Kanlaon kagabi? Okay, so base sa aming monitoring, isang moderately explosive eruption ang naganap. Kahapon sa Kanlaon bandang 7:04 PM at tumagal ito ng humigit kumulang 2 minutes. Nakabuo ito ng eruption plume na umabot ng 2,500 meters above the crater at tinanga ito towards the southwest. Mayroon ding incandescent ballistic projectiles na bubagsak sa paligid ng bulkan at pyroclastic density currents or ito yung tinatawag nating PDCs or uson na bumababa sa eastern and southeastern side ng upper slope sa loob ng 2 kilometers coming from the summit. After this, nagkaroon ng ash emission activity from 7:07 PM hanggang 8:18 PM, so around 71 minutes. So, sir, isang linggo lamang yung pagitan ng nakaraang aktibidad ng Kanlaon noong February 19. May nakikita po ba kayong pattern o indikasyon ng papalakas na aktibidad ng bulkan? Okay, so mayroon kaming nakikitang pagkakapareho ng proseso, pero sa puntong ito hindi pa natin masasabi kung tuloy-tuloy na lumalakas ang activity ng bulkan. So, parehong before February 26 eruptions, bumaba ang sulfur dioxide emission. Nasa 174 tons per day noong February 19 and 194 tons per day naman kahapon bago nagkaroon ng eruption. So ito ay indikasyon, this probably would indicate ng panandaliang pagbara ng conduit ng bulkan na nagdudulot ng pressure buildup and this resulted to a sudden moderately explosive eruption. So sa ngayon, nanatili pa rin tayo sa alert level 2 at patuloy nating binabantayan kung may malinaw at tuloy-tuloy na escalation. Okay. Doctor, linawin lang po natin, no? Tama po ba yung dumadaloy dun sa daus-dos ng bulkan na hindi po lava na nakita, kundi yung mga pananim at yung mga Yes, suka doon? hindi po yung lava, kundi incandescent ballistic at pyroclastic density currents. Masyadong mainit, kaya from afar, akala natin lava, but yun yung mga mainit na mga bato na natatapon as a result of the eruption. Sir, ayon sa report, nagpatuloy ang ash emissions ng halos 1 oras matapos ang initial eruption. Ano po ibig sabihin nito sa kasalukuyang kondisyon ng magma o pressure sa loob ng bulkan? So yung tuloy-tuloy na ash emission ay indikasyon na may natitirang gas at materials na patuloy na nailalabas matapos yung initial explosion kahapon. So matapos ang pagsabog, nagkaroon ng decompression, bumababa ang pressure at pero maaaring hindi pa stable ang dinadaanan ng yung conduit ng bulkan. So sa ganitong sitwasyon, ang gas na dating nakahalo o nakakulong sa loob ay lumalabas at nagiging mga bula na patuloy na nagtutulak ng abo at gas palabas. Okay. Doctor, So basically yung ash emission na record natin ay bahagi ito ng pag-aayos ng volcanic system. okay. Doon po sa na-monitor ninyo na ashfall mula dito sa Kanlaon, saan-saan po direktang lugar yung naapektuhan at maaapektuhan ito? Okay, so base sa pinakahuling validated reports ng FIVOLCS, provincial DRMO at mga LGUs, hindi bababa sa 133 barangays ang naapektuhan ng ashfall, hindi lamang ashfall but sulfuric smell at iba pang eruption-related effects mula sa Kanlaon. So kabilang dito ang mga lugar sa Negros Occidental gaya ng Bago, Binalbagan, Kawayan, Candoni, mayroon din sa Sipalay, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, Hinigaran, Isabela, maging sa may San Carlos, Pontevedra, Himamaylan, Kabangkalan at Ilog. At maging ang mas malalayong bahagi ng southern side ng Negros Island tulad ng Hinobaan, which is around 120 kilometers away from the Mayon volcano. Sir, kaninang umaga po ulit ay mayroong ash emission mula sa Kanlaon. Ano po yung detalye nito? Gaano po katagal ito nangyari?
So kanina, meron tayong ash emission activity but it only lasted for 1 hour and umabot po ito ng 1,000 meters. So tapos na po siya from 9:34 to 10:34. And sa ilalim po ng kasalukuyang alert level ng bulkan, paano nyo po binibigyan kahulugan itong mga datos na inyo nakukuha mula sa kabuuang assessment ng Canlaon at sa mga ipinapakita po nito aktibidad? So sa kabuuan ng aming assessment, seismicity, gas emissions, visual observations at deformation, ang Canlaon ay nasa alert level 2 pa rin. Ibig sabihin may patuloy na unrest at posible pa rin ang biglang explosive eruption katulad ng nangyari noong February 19 at saka kahapon. Okay sir, mensahe at paalala nyo na lang po sa mga lugar at residente na apektado ng kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Canlaon. Okay, so mahigit nating pinalalahanan ng publiko na huwag pumasok sa permanent danger zone which is 4 kilometers. Yung mga nakatira naman beyond the 4 kilometer permanent danger zone, specifically yung 4 to 6 kilometers, dapat maging ready sila in the event na itaas na yung alert level. From alert level 2 to alert level 3, we may recommend the evacuation of people residing between 4 to 6 kilometers. Alright, maraming salamat po sa inyong oras sa update, PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol.